Tulad ng susulat, dumarating siyang ni walang pasabi, kung kailan sinlalim ng gabi ang ating kawalan ng pag-intindi. Dilim siyang nakapaglalago sa lahat ng ating pasadyang pag-iingat, nakapag-ahalungkat sa bawat lingid na silid o sulok ng ating mga lugod at pag-iimbot. Ginigising tayo ng alinsangang dulot ng kanyang pangahas na hininga, ngunit dagling naglalaho siya sa pagmulat ng ating pangamba. Napapabalikwas ang ating takot at kahit bantulot, hinahagilap natin ang ikinubling tapang, iniuumang saan man may hinalang kumuluskos. Ngunit tulad ng dapat asahan, tanging tagumpay niya ang ating nasusumpungan sa pinto o bintanang kanyang dinestrungka. Malaking puwang sa ating loob ang iniiwang bakas ng kanyang pagdalaw sa pagtinatangay niya pati ang liwanag sa palad nating binutas ng bagabag. Si Michael Kurosa ay isang makata na sikat. Camera ko! Mukhang maganda tong camera na ito. Pero may binanggit yung ninakawan ko nito kanina. Meron siyang binanggit na Michael Kurosa. Ang sabi niya, isang sikat na makata ito. Si Michael Kurosa ay pinanganak sa Ermita, Manila noong 1969. Noong siya'y bata pa, namalagi sila sa San Pablo, Laguna, subalit lumipat sila sa Parang Marikina noong 1978. Ikinasal niya si Janet Job, ang kasalukuyang punong guro ng Maria Asuncion Artiña High School noong 1974. Mayroong 3 anak sila at kasalukuyang nakatira sila sa Nangka, Marikina mula noong 2007. Ngayon, si Michael Kurosa ay isa sa mga propesor ng kagawaran ng Filipino sa Paaralan ng Humanidad sa Ateneo de Manila. Ngayon, nagtuturo siya ng iba't ibang kurso tulad ng masining na pagsusulat, literaturang Pilipino, pagsali ng mga gawang literatura, at pag-aaral ng mga wika. Sobrang galing niyang makata. Marami siyang napanalunan na gantimpala mula sa iba't ibang pangkat ng buong Pilipinas. Isa doon ang Reverend Horacio de la Costa Prize na binigay ng Ateneo de Manila University sa 2012. Isa pa ang SEA Award for Writing sa 2007. Francisco Balagtas Prize na binigay ng Commission of Philippine Literature sa 2005. At ang Don Carlos Literary Award na napanalunan niya ng 8 beses mula sa 1991 hanggang 2009. Ngayon alam na natin kung sino si Michael Kurosa. Ano ba ang nagawa niya para sa pantikan at sining ng bansang Pilipinas? Isa sa mga nagawa niya ay ang pagtangkilik at pagsuporta sa tinatawag na balagtasan o isang pagtatalo ng 2 panig tungkol sa isang issue. Inilalahad niya ang kanyang mga opinyon sa isang uri ng sining na gumagamit ng panitikan na naglalahad ng kanyang saloobin. Gumagamit siya ng mga salitang nagtutugma sa dulo. Gamit ang itong balagtasan, nagagawa niyang ipakita ang kanyang mga saloobin at opinyon tungkol sa isang issue sa bayan. Isa pa sa mga ginawa niya ay ang kanyang advokasya para mas tangkilikin ng kabataan ang mga tula. Para ipakita ito, gumawa siya ng mga writing seminar, mga pagbabasa ng kanyang tula, at bumisita rin siya sa ilang pampublikong paaralan para mas maakit ang mga kabataan sa mga tula. Ngayon naman, tuunan natin ng pansin ang mismong makata ng lahat ng tulang pinag-usapan, si Michael Kurosa, at ang kanyang paliwanag ng tulang Magnanakaw. Sir Kurosa, sa tingin niyo po, ano po ang kahulugan ng tulang Magnanakaw? Naranasan mo na bang manakawan? Sa iyong bahay o saan man? Pag nakaranas ka ng pagnanakaw, ano bang kadalasan mong mararamdaman? Nandiyan yung bigla. Hindi mo inaasahang may papasok na lang sa iyong teritoryo. Hindi mo kilala.
Minsan, tututukan ka niya ng sandata, kutsilyo, baril, slap. Hindi ka makakakilos agad. Tatamaan ka ng sindak, ng takot. At anong magagawa mo? Wala. Tatanga ka lang doon. Nakatayo. Habang hinahalungkat niya, lahat ng kagamitan mo. At wala ka talagang magagawa. Hindi ka makakalaban. Paralisado ka sa takot. Yan ang ginagawa ng magnanakaw. Dagdag pa ron, dumarating lang ang magnanakaw sa dilim. Sa dilim kung saan wala kang makita. Sa dilim kung saan malabo ang iyong pag-iisip dahil sa antok. Ngunit nandyan siya. Handa kang saktan. Handang kunin ang pinakamamahal mo. Yan ang magnanakaw. Salamat sa panonood! Salamat! Camera!